Yan. So, hello guys! So, ngayon lang ulit kami nakapag-video ng ganito since medyo na busy po tayo. And actually, ang dami pa rin pong nagtatanong sa atin. And ayan, pasensya na din po kung hindi po tayo nakaka-reply agad sa mga katanungan nyo. Kasi yung iba po na na siya, natatabunan na po ng mga bagong messages. Ayan. So, may nagtanong po sa amin. Sabi niya, "Hello ma'am, ask ko lang po, lagi bang magagalitin ng asawa mo noong di pa siya natatransplant? Ang anak ko kasi, laging galit sa amin. Laging nakasigaw parang hari na di pwedeng salingin or salungatin." So, yun. So, ikaw, Han, may pagbabago ba sa attitude mo nung nagda-dialysis ka pa at saka sa ngayon? Meron naman. Bakit Siguro nga ba yung- magagalitin? Ganon. Hindi naman siguro lahat, pero sa experience ko na lang, galit ba ako dati? Actually, magagalitin din po ako dati. Kumbaga, naiirita lahat. Napapansin ko lalo na sa partner ko. Sa partner ko lang naman. Pero sa ibang tao naman, hindi. Hindi ko din alam. Siguro, sabi nga ng kwan, attention seeker. Ganun. Attention Diba? Yung sumisikat niya na siguro ganun lang. Pero hindi ako naniniwala kasi na hindi rin siguro sa sakit. Pero yun lang talaga. Naghanap lang siguro kami siguro ng attention na lahat ng oras nyo is nakatuon sa amin o sa akin. Ganun siguro yung experience ko. Oh, kasi actually sa experience namin nung nagdo-dialysis siya, ako personally bilang isang caregiver, ang napansin ko sa kanya is masyado siyang irritated talaga. Yung tipong kapag meron siyang gusto, kailangan ibigay mo na agad. Hindi pwedeng, yun nga yung sabi ni ma'am na hindi siya pwedeng salungatin, hindi siya pwedeng, basta kung gusto niya, yun lang yung gusto niya. Parang ganun yung napansin ko sa kanya na nagbago nung hindi pa siya nagda-dialysis noon. So yun, medyo irritated siya, siguro dahil sa iniisip niya nga yung sakit niya or dala ng mga nararamdaman niya. Kasi minsan naman okay siya pero pagka yung may in pain talaga na nafe-feel siya, doon siya nagiging masungit. Tapos, bukod doon, yun, gusto niya lagi siya yung nasusunod. Kumbaga, gusto siguro na baby. Actually, Ganun ba? ganun. Kumbaga, yung sa akin kasi dati parang feel quiz. Dapat yung attention sa akin lang kasi what if, ganyan ako dati. What if, ganyan, di mo pa ako pinapansin, mga ganun. Yung mga dahilan dati. Pero ang gusto kasi niya lagi ko siyang kasama, kung nasaan siya, andun din ako, yun din. As in, very clingy siya nung nagda-dialysis siya. Parang ganyan. Pero hindi naman siguro lahat. Oo. So, hindi siguro lahat, pero napansin ko lang talaga sa personal experience namin ng asawa ko, yung parang sabi nga ni ma'am na yun, medyo irritated kasi sila, kaya nagiging masungit, ganyan. Tapos, yun, siguro sa dinaramdam na din na kung anong sakit-sakit or yung mga tampo-tampo ba, siguro nagiging sensitive din kasi sila. Lalo na kapag kasi yung sa asawa ko, laging iniisip na wala na daw siyang silbi, wala na siyang maiambag, ganyan. So, nagiging, yun na kasi yung emotional damage din sa kanila. Yung tipong, pag ikaw, kunyari ako caregiver, may nasabi lang akong konti, siguro pagod lang din ako, or ganyan. Tapos, nagiging sensitive siya, nagiging matampuhin na din siya. So, yun lang siguro ang nagbago sa kanya. And after transplant, parang okay naman na. Kasi may peace of mind na. Kumbaga, nambura na lahat yung mga iniisip lang dati. Tapos, wala nang sakit na umahadlang din sa mga isipan din namin na imbis na isipin mo pa yung sakit, wala na yung nararamdaman. So actually yun, mas okay siya ngayon, yung ugali niya ngayon kaysa noon. Kasi ngayon medyo nagsusungit pa rin, pero onti na lang yung parang normal. Pero yung unlike before nung nagda-dialysis siya, grabe, ang sungit niya everyday talaga. Kaya pag caregiver ka talaga ng mga dialysis patient or kahit sino may sakit, Paano po yung pasensya? kailangan talaga po ng sobrang habang pasensya. And At saka wag niyong salungatin kasi
Lalo silang may irita. Lalo silang magagalit. So, ganun yung nangyayari sa amin noon. Ako, pag nagaganon siya, nagsusungit siya, hinahayaan ko na lang siya. Tahimik lang ako. Tapos, iniisip ko na lang na, magiging okay lang ulit siya mamaya, ganyan. So, siguro dala lang kasi yung kasungitan niya dun sa sakit niya. Kaya yun, Siguro. sobrang habang pasensya din po talaga. Ayan, so natural din, normal na napapagod din syempre ang mga caregivers natin, nakakapagbitaw din sila ng masasamang or nakakasama ng damdamin. Pero yun, part lang siguro talaga ng yan, ng ganun. Kasi bilang ako caregiver, siya naman yung pasyente, so kailangan lang talaga mag-meet halfway. Kailangan magkaintindihan pa rin lalo para hindi masira yung relationship. Yun. So, yun ma'am, yun po yung pwede kong ma-share na personal experience namin mag-asawa. So, pag may mga katanungan din po kayo kahit kahit anything ganyan sa mga transplant, ganyan, o di kaya naman po sa paano yung process, ayan. Anything po, pwede po naming sagutin. Ayan, basta may oras po kami. So, yun lamang po. May share ka pa? Yun lang, sa pasyente nila, Oo. lang, huwag mo masyadong pansinin yung sakit na lang. Mag-tune ka na lang sa ibang bagay. Parang yung ginagawa ko dati na mamasyal ka, ganun. Kahit sa labas lang. Para huwag mong iniisip yung sakit mo. Para hindi rin maiinitin. Hindi ka lalo may stress. May stress. Ayan. So, Yun lang po. So, yun lamang po yung pwede naming ma-share based sa personal experience po namin. So, yun lamang and thank you so much. Bye-bye! Agree ka